Nakuha ng standing ovation at masigabong palakpakan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address matapos i-anunsyo ang pagtatanggal ng dagdag singil sa kuryente para sa system loss. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente live. Kenneth? Yes, Bernard, hindi tamang ipasa sa mga ordinaryong consumer yung systems loss o yung mga nawawalang kuryente. Isa yan sa mga nilaman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umani ng masigabong palakpakan. Sa kanyang paglalatag ng mga hakbang ng pamahalaan para mapalakas ang supply ng kuryente sa bansa, hindi nakaligtaan ng Pangulo ang hinaing ng bawat mamamayang Pilipino na mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Batid niya ang pagpasan ng mga ordinaryong consumer sa mga dagdag sa kanilang bill na hindi anya nararapat. Dahil dito, malinaw ang direktiba ng Pangulo na dapat itong matigil. To ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Isa rin sa malamang inanunsyo ng Pangulo ang hindi lamang pagtugon sa mga pangangailangan ng lower middle income earners, kundi pati ang pag-agapay sa middle income class na apektado din sa mga epekto ng mga hamon sa bansa. Kaya ipinag-utos ng Pangulo sa Kongreso ang pagbuo ng isang batas para sa pagpapatupad ng tax relief. Gayun din ang tulong sa mga maliliit na negosyo. Naging highlight din ng talumpati ng Pangulo ang usapin ng teritoryo ng Pilipinas at sinabi na patuloy na itataguyod ng pamahalaan ang arbitral award na iginawad sa bansa kaugnay ng West Philippine Sea. May pahaging din ng Pangulo sa tila pangungutya ng China sa viral video kung saan inahilintulad ang mga Pilipino sa isang unggoy. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield.
Bukod sa mga yan, Bernard, nabanggit din ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan pagdating sa kalusugan. Gaya na lamang ng pagpapalawig ng PhilHealth benefits at ang pag-arangkada ng zero balance billing kung saan nasa 3 milyong pasyente na ang walang binayaran. Hindi rin anya mawawala sa prioridad ng gobyerno ang pagpapataas ng antas ng edukasyon, pagtugon sa pangangailangan ng mga guro, gayon din sa mga pangangailangan ng mga estudyante pagdating sa mental health at maiiwas sila sa anumang uri ng karahasan. Kaugnay niyan, Bernard, nagpahatid din kanina ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito nga sa mga pamilya ng mga estudyante na nasawi doon sa shooting incident sa Tacloban at binigyang diin niya ang pangangailangan ng masidhing pagtutulungan para gawing ligtas ang mga paaralan para sa mga mag-aaral. At yan naman ang latest. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.